ukulele at Quinto. Isa-isang bariyong payapa, nagtatang laging magulo. Tawa'y puno ng ligaya, ngunit di maintindihan ng tao. Sa bawat sigaw at galit nila, may pusong nasasaktan pala. Ako'y batang makulit lang naman, naghahanap ng kaibigan. Bakit sa tuwing ako'y lalapit, Ako'y itinataboy ng mundo. kung ako'y niyong pakikinggan, may kwento ang puso kong sugatan. Sa likod ng aking kalokohan, pagmamahal lang ang kailangan. Balang araw, mauunawaan. Ang batang di lang napakinggan. Ako'y batang makulit lang naman, naghahanap ng kaibigan. Bakit sa tuwing ako'y lalapit, Ako'y itinataboy ng mundo. Ako'y itinataboy ng mundo. Noong unang panahon, sa isang luntiang nayon na napapalibutan ng mga puno at bundok, may isang batang kilala ng lahat. Kahit sino ang tanungin mo, iisa ang kanilang sasabihin tungkol sa kanya, hindi dahil siya ay mabait, matulungin, o masipag, kundi dahil siya ay sobrang pilyo. Siya ang batang laging naglalaro at lagang gumagawa ng kalokohan, naninira ng tahimik na araw ng mga tao, at hindi marunong sumunod sa payo ng nakatatanda. Madalas siyang napapagalitan, ngunit tila walang takot at walang natutunan. Araw-araw, napapagod at sumasakit ang ulo ng kanyang ina dahil sa kanyang ugali. Siya ay si Kiko, masiglahin, makulit, pilyo, tamad, at laging lumalabag sa mga paalala ng kanyang mga magulang. Halika ka dito, Tok-Tok. Hehe, huli ka. Dito ka ngayon sa puno, itatali kita ng patiwarik. Kiko, ano na naman yung ginagawa mo? Ang kulit mong bata ka. Pati ba naman si Tok-Tok pinaglalaroan mo? mabilis ako, inay! Kiko, bumalik ka dito! Huli mo ako! Mabilis na tumakbo si Kiko habang malakas ang kanyang tawa. Iniwan niya si Tok-Tok na hirap pumiglas sa pagkakatali. Malapit na ang kapistahan sa kanilang nayon. Lahat ng tao ay abalang-abala sa paghahanda, may naglilinis, may nagluluto, at may mga nagtutulungan upang maging maayos ang selebrasyon. Ngunit si Kiko ay iba ang ginagawa. Nag-iisip na naman ng bagong kalokohan sa halip na tumulong, mas pinili niyang manggulo sa mga batang abala rin sa gawain. Pinagtritripan niya ang iba, naninira ng mga kagamitan, at itinatago ang mga gamit ng mga taong masigasig sa paghahanda. Dahil dito, unti-unting nainis ang mga magulang at kanayon sa kanyang ugali. Laging napapagalitan si Kiko, at madalas pa siyang pinapaalis ng kanyang mga kalugar. Sa halip na makatulong, siya pa ang nagiging dahilan ng pagkaantala ng kanilang mga gawain. Habang abala ang lahat sa pagsasabit ng makukulay na banderites, palihim na umakyat si Kiko sa isang puno sa gilid ng kalsada. Tahimik ang kanyang mga galaw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalokohan. May hawak siyang matalim na patpat. Dahan-dahan niyang pinuputol ang tali ng mga banderites na bagong kabit pa lamang. Ilang saglit pa lamang ang lumipas. Flop, flop, flop. Isa-isang nalaglag ang mga banderites. Nagkagulo ang mga tao. Naku po, nalaglag ang banderites. Sino ang may kagagawa nito? Lumabas ka! Mula sa itaas ng puno, hindi napigilan ni Kiko ang kanyang tawa. Napatingala ang punong barangay. Kiko, sinasabi ko na nga ba ikaw yang bata ka? Bumababa ka dyan, hindi ka na nahiya. Lahat kami ay nagpapagod para sa kapistahan, tapos sisirain mo lang. Kiko! Sinasabi mo ng magdabadakan!
Lahat kami ay nagpagod para sa kapistahan tapos sisirain mo lang! Ngunit imbis na bumaba, lalo pang umakyat si Kiko sa puno. Biglang sumigaw si Aling Flor, ang ina ni Kiko, kaya agad siyang bumababa ng puno at nagtatakbo palayo. Kiko! Delikado yan! Ako na po ang humihingi ng pasensya, Kapitan, sa ginawa ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala, pagsasabihan ko siya at hindi na po ito mauulit. Talagang dapat mo siyang pagsabihan, Flor. Wala na siyang magandang naidudulot sa baryo natin. Lahat ng tao ay naiinis na sa kanya. Sumasobra na ang kapilyuhan ng anak mo. Pasensya na po kayo, pagsasabihan ko po si Kiko. Dapat mo talaga siyang pagsabihan, napakakulit niya! Naglakad pa uwi si Inay Flor na puno ng hiya, hindi lamang sa punong barangay kundi pati na rin sa kanilang mga kapitbahay na nag-awan ng hindi maganda ni Kiko. Kinabukasan, naglalakad-lakad si Kiko na puno ng saya at sigla, parang walang nagawa na hindi maganda sa baryo nila. Nakita niya ang grupo ng mga kabataan na nagtutumbang preso. Lumapit si Kiko. Halina't maglaro! Kiko, tara! Buboy, sali ako, hari kaya ako dito sa lugar natin sa tumabang preso, sabi ni Kiko. Ayaw naming makipaglaro sa Kiko kasi puro kalokohan lang ginagawa mo. Tara na, doon tayo sa kabilang puno maglaro, baka mamaya kung ano na naman ang kamalasan ang mangyari sa atin, sabi ng mga bata. Inaya ni Buboy lahat ng mga batang kalaro niya at iniwan nilang mag-isa na nakatayo si Kiko na medyo malungkot. Kung ayaw ninyo makipaglaro, edi wag, makabili na nga kay Aling Nena ng tinapay, sabi ni Kiko. Lumapit si Kiko sa tindahan ni Aling Nena, ngunit lahat ng tao sa tindahan ay nag-alisan at naparabang may sakit si Kiko na nakakahawa. Lahat ay umiiwas sa kanya at si Aling Nena naman ay sinarado ang kanyang tindahan upang hindi mapagbilhan ang bata. Lahat ng lalapitan ni Kiko sa lugar nila ay lumalayo at umiiwas sa kanya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang nanay Flor niya na nagluluto ng kanilang tanghalian. Lumapit si Kiko sa kanilang mga alagang hayop at pati ang mga yuon ay umiiwas na sa kanya, tila takot na gawan niya ng kalokohan. Kiko, nandito ka na pala. Halika nga rito, mag-usap tayo. Bakit puro kahihiyan ang ibinibigay mo sa pamilya natin? Wala na akong mukhang maiharap sa mga kabaryo natin. Anak, kailan ka ba titino at titigil sa kapilyuhan mo? Baka dumating ang araw na wala nang makikipaglaro o makikipag-usap sa'yo dahil galit na ang lahat sa'yo. Kahit dito sa bahay, hindi ka mautusan. Ano bang gagawin ko sa'yo? Hay! Nakayuko si Kiko, ngunit halatang naiinis sa sermon ng kanyang ina. Paminsan-minsan ay napapakamot siya sa ulo. Kiko, nakikinig ka ba? Opo inay, naririnig ko kayo. Kumuha ka ng pera doon sa palda ko at pumunta ka sa tindahan ni Mang Pilo at bilhan mo nga ako ng toyo at sibuyas para matapos na ako sa niluluto ko at makakain na tayo ng tanghalian. Nay, pagod na po ako. Hindi ko na kayang maglakad papunta sa tindahan. Pwede po bang mamaya na lang? Magpapahinga lang po ako. Napailing na lamang si Inay Flor sa sagot ng kanyang anak. Hindi na nga mautusan sa gawaing bahay, puro pakapilyuhan ang inaatupag. Napatingin siya kay Kiko, may halong inis at lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na niya alam kung paano pa niya mapababago ang kanyang anak. Dala ng matinding inis at sama ng loob, napabuntong hininga si Inay Flor. Sa gitna ng kanyang galit at pagod, napatingala siya at tila nagsalita sa hangin. Kung ayaw mong tumulong at puro kalaro, sana'y maging butiki kang nilalang na laging gumagapang sa dingding. At sa isang iglap, biglang naglaho si Kiko. Mahinang ugong ng hangin, sa kanyang kinatatayuan, unti-unting may lumitaw na isang maliit na nilalang, isang butiki. Gumagapang ito sa dingding, tila nagtatago at nanginginig. Ang batang pasaway at hindi marunong sumunod, ay naging isang munting nilalang na habang buhay ng gagapang sa mga dingding. Ang sumpang binitiwan sa galit, ay hindi na mababawi pa. Simula noon, ang butiki ay makikitang gumagapang sa mga dingding ng bahay, tila ba nagtatago at umiiwas sa tao. Sinasabi rin na ang tunog nito ay paalala ng batang hindi sumunod sa kanyang magulang. Kaya't ang bawat tunog ng butiki sa gabi ay tila paalala sa lahat na ang pagsuway at katamaran ay may kapalit.
kaibigan.